Ay, ayun na nga, nabahala na nga na si Ann. Sa mga nangyayari. Ano kaya sabi ni nakapag-post siya. Ito na yung sulat, to. Si Vice Ganda ay na-viral muli. Ay. Oo, na-viral siya. Dahil dito sa video na to. Diba, hindi niya kailangan ng pera ni Avalos. Lahat kami, tutulungan pag nanalo ka. Eh yan ang pinapaagaw mo. Ilan lang yan. Gusto mo pa para kaming timawa na nakanganga kami dyan sa papaagaw mo. Imagine mo magkakapatid yan na paghiwalay ng politika. Oo. Mas in-endorse ni Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano yung ibang tao kaysa sa sariling kapatid. Yung mga artista, may karapatan mang magalit. Pero sana, pag nagagalit kayo, marunong din kayo magpasalamat. Kaya mo pala hindi ka maligaw. Wait lang, sige, hintayin natin. Bilisan mo, Diyosa. Ano ba? Oo, nakamatay ka. Ay, ito na pala. Baliktad pala yung damit ko. Sorry naman. At least hindi ka maliligaw. Hello mga kaapi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Jota Poco. At ito naman po si Papa O, si OGP. At ano pa nga ba ang lagi niyong inihilig sa akin? Ichika mo na, dali. Ako, nakakaloka ito. Ano ba naman yan? Hindi natin kailangan mag-miss yung mga balita lately, no? Yes! Nakakaloka yung karambola sa Esitex. Oo. Yung pagbangga sa Bollard, yung sa NAIA. Yes, and I'm sure nakarating na rin yan sa inyo na talagang, well, meron nga naglabas, di ba, yung sa NAIA, no? Na parang nakamamatay daw ang corruption. Ha? Bakit? Paano raw kasi, ang babaw-babaw ng pagkakatanim ng bollard doon sa lupa. Kaya dapat daw, ang bollard daw ay hindi bumibigay. Bagkus ang bumibigay daw ay yung sasakyan kasi nayuyupi lang sa sobrang tibay. Ito kasing sa NAIA, di ba? Parang kinaya ng sasakyan yung bollard. Parang kaya mababaw naman, daw na yung mababaw yung pagkakabaon. Para sa kabatiran ng lahat, para saan ba yung mga bakal-bakal na yun ay? Obviously, para sa mga sasakyan lumalampas. Kasi di ba may mga nagpa-park doon dahil bababa. Baka kasi syempre bilang pananda na rin na dito lang kayo, huwag kayong lalampas, huwag kayong didikit dito. At saka syempre, ano yun parang lagi na lang natin nakikita yan. Kaya pansinin mo, yung sinabi ng girl, 2019 July pa raw yun. Yung itinayo yung bollard. Tapos parang may kumita doon. Dahil substandard. Substandard na pinakita pa nga na dapat ganun daw ang pagkakabaon sa lupa. Naku, hindi dapat pala na yung iba pang mga nakatayo doon, i-check na din yan. I-check na rin, oo. Alam mo naman, di ba, nagkakaroon lang naman ng checkpoint o ng checking kapag may nangyayari ng disgrasya. O katulad ni Esitex, ano nga yung kwento doon? Ay, yung ano naman may bus naman na umararo dun sa mga nakapila sa toll gate. Grabe, 10 po yung namatay, 4 po dun bata. Doon naman sa NAIA, di ba, isang adult at saka isang 5-year-old na bata naman yung pumanaw. Oo, Diyos ko, imaginein mo, isang OFW ang ama, hindi pa... Grabe pala. Alam mo yung tipong hindi nila akalain na maghahatid lang, Diyos ko. Pero kung tama ang pagkakalagay na yun ng bollard na yun, hindi talaga maiaano yun. Pwedeng sumampa lang sa bollard, pero hihinto agad yung sasakyan doon pa lang. Kaya lang humarurot, humagibis doon Kaya anyway, ingat-ingat tayo talaga. Diyos ko, lalo sa pagmamaneho. Talagang ang disgrasya, hindi mo talaga masabi kung kailan darating. Siguro, iba yung pag-iingat, lalo na sa mga motorista. Ayun nga ito yung isang driver ng bus nakatulog. Oo. Di ba yung sabi niya, nakatulog siya. Negative naman siya sa drug test, saka sa alcohol walang test. Tulog. Oo, nako. So, siguro dapat may karelyebo yan Oo. Dapat ang isinasagawa talaga ng DOTR ay pag may driver sa bus, dapat may naka-standby na isa pang driver. Kasi hindi mo aasahan ng konduktor na mag-drive. Yes. Konduktor siya Dapat may sakit kung doktor. Sinasentence ba yan?
Ikaw naman? Parang gusto ni Diyos ang masakit. Hindi naman. Gusto mo bang matuloy ang pagpapadoktor mo? Hindi dito. Ako nga nung napanood ko ngayon, natakot ako lalong mag-aral mag-drive. Naku, huwag mong gawing rason yan. Oo. Kung gusto mo mag-aral, mag-aral ka. Oo. Basta aralin mo din maging safe ka. Yung Yes. safe driving. Responsible yung Responsible driver. driving, Pag oo. alam mong kulang ang tulog, di ba? Huwag na magmaneho. Oo. O kaya kung alam mo antukin ka, di ba na yung dami naman, pwedeng may chips ka, may maanghang kang candy, mga pampagising mo, di ba? Masayang music, di ba? Kaya nga tinan mo yan, no? Hindi natin akalain yung isang bata dun sa SCTEX Carambola ay mauulila dahil yung kanyang parents ay Both namatay. parents, Oo. Yung iba rin, syempre naulila sila. Ito naman, maghahatid ng, yung anak ay hatid lang ang ama dahil OFW. Yes. Diba? Parang yung tatay pa yung maghahatid ngayon sa anak. Diyos ko, yung napakasaklap na maririnig mo yung anak ko yan, anak ko yan. Palahaw ng tatay, nakakalimutan. Diyos ko, dati ang naririnig lang natin, anak ko yan pag graduation. Nakakatanggap ng honors. Diba? Anak ko yan, anak ko yan. Diyos ko, para sabihin niya yung gano'n. Parang di pa rin siya makapaniwala na yung anak niya yung nadamay dun sa kairresponsablehan ng driver. Diba? Kaya mag-iingat po tayo at lagi ko nga sinasabi, yan na, ang disgrasya talaga, hindi mo, kahit gaano ka ka-healthy, gaano ka katalino, pero pag ang disgrasya talaga ay lumapit sa'yo, no? Ang masaklap pa niyan, Loy, hindi pa yung dahilan na matindi. Yung nadamay ka lang sa kagagahan ng iba. Kasi sinasabi ng iba na, di ba, hindi naman tayo direktang naapektuhan ng korupsyon. O ito na po isang magandang example. Dahil may mga corrupt na kumita doon siguro sa proyekto na yun. Na sinasabi nga daw na substandard, di ba? Pero paano nga kaya yan yun? Kasi nakapark na siya, hindi lalo marunot eh. Hindi nga na nagpanik siya, si Linyador yung natapakan niya. Hindi... Yung gas ang natapakan niya. Kaya nagtatalo-talo sila sa comment section. O anyway, ano nga sinabi ni Ann Curtis? Ay, ayun na nga, nabahala na nga si Ann. Sa mga nangyayari. Ano Kaya sabi ni nakapag-post Ann? siya. Ito na yung sulat, no? Asa? Seeing so many vehicle accidents on the news with lives tragically taken, so many young lives being taken away so soon, I truly pray and hope this is a wake-up call for all those in the DTO and LTO to find ways to ensure that drivers and vehicles on the roads meet the highest safety and licensing standards. My heart goes out to all those left to grieve for their parents, significant other, family member, and their children. So, aksidente talaga, walang gustong may mangyaring din. Kaya lang nga, sino pa ituturo natin? Pag naituro ba natin yung tao, mabubuhay ba yung mga inosente? Diba? So, additional ko po. Kaya siguro si Ann Curtis nag-post ng gano'n, yung picture ng batang namatahan, tsaka yung isang parents na namatay ng anak. Dahil si Ann Curtis nga po, di ba, ambassadors ng UNICEF. Kaya siguro grabe yung simpatsya ni Kaloka like Ann Curtis. Okay na yung simpatsya, yung kalokalit. Hindi na. Parang wala siyang simpatsya dun sa statement na yun na Parang naulitin yan na. O anyway, again, sa lahat ng pagkakataon, mag-iingat tayo lahat. Alam natin, hindi natin kabisado kung kailan tayo magpapaalam sa mundong ito, no? Pero mas maganda, mag-iwan tayo ng magandang marka. Diba? At syempre, and speaking of magandang marka, eto nga si Vice Ganda ay na-viral muli. Ay? Oo, na-viral siya. Oo, dahil dito sa video na ito. Bakit daw niya in-endorse si Benner Abalos bilang senator? Ay, bakit na ba, Nay? Ayun na nga, sinasabi naman ni Vice, no? Kesa naman doon sa mga nandun sa survey, ay dito na lang ako. Ano mo na choice ni Vice Ganda yan? Oo, tama naman. Okay? Regardless kung bayad siya dyan o hindi. Kasi kung bayad siya dyan, di ba, hindi niya kailangan ng pera ni Abalos. Mayaman si Vice. Oo.
Pero, di ba, kasi kahit naman, kunwari bayaran ka, pero hindi ka naman naniniwala sa politiko o sa kandidato, Diyos ko, ang hirap-hirap mag-endorse. Tama. At saka may track record si Meme Vice na yung mga ini-endorse niya, yung mga naniniwala siya, di ba? Bigay produkto o tao. Okay, yung kay Vice Ganda, ang laking bagay na endorsement yun kasi we are in the last 6 days And Vice Ganda has so many followers, alam naman natin yun. At isang taong metikuloso, hindi siya basta-basta nag-endorse, talagang pinipili niya, no? Pagkatapos nga, di ba, ni Benner Abalos, nilabas naman ni Vice Ganda yung Kiko Pangilinan naman. Pati si Ma'am Aquino, in-endorse na rin ni Vice Ganda. Ayan, may pa-bam-bam-bam pa si Vice. May kumontra pa rin. Hindi ba? Hindi mo alam saan mo ba ilalagay ang sarili mo, hindi ba? Unang-una, choice ng tao yun. Sino tayo para makialam at manghimasok sa choice ni Vice? Kahit naman kayo, meron din kayong choice, di ba? O kukontrain ba namin yun? Choice yun Kayo boboto. Parang mo yan, matino na nga yan si Kiko Pangilinan na babash pa. Like kami, ini-endorse din namin si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, si Heidi Mendoza. Yes. Tapos yung iba, binabash din kami. Bakit yan? Mahina yan, di yan pasok sa top 12. Bakit? Ano ngayon kung pasok sa top 12 yung inyo? Choice niyo yan kung yung nasa top 12 na survey ay iboboto ninyo. Kanya-kanya nga yun, nakakalimutan lang ng mga tao na, kanya-kanya tayo ng boto Yeah. Nagkataon lang na artista kami or nandito kami sa showbiz at nakikita nyo kami dun sa SOCMED ninyo. Diba? Kaya nagkakaroon din kayo ng sarili nyong opinion tungkol dun sa ini-endorse namin. Kung saan, sa choice nyo naman, hindi naman kami makapag-comment. Yes. Kasi choice nyo yan, no? Kaya, tamo yan, si Ma'am Lenny Robredo. Sabi nga ni Erwin Tulfo, hindi ba? O parang pass is pass. Sorry naman siya sa nangyari Yes. kay Ma'am Lenny. At bilang pagbawi kay Ma'am Lenny, may mga nilalapit si Ma'am Lenny sa DSWD. Nung siya pa yung sekretary, na pinaspasan agad ni Erwin Tulfo. Kasi tulong yun para sa mga kababayan sa Naga City. At saka the best that celebrities can do is ilapit, di ba? Oo. Ilambing sa inyo. Sa araw ng eleksyon, kayo pa rin po ang mag-decide. Oo, tapos ando pa, di ba, pumunta rin si Mayor Benner Abalos dyan. Dahil na tumatakbo siyang senador. Di ba? Lumapit din kay Ma'am Lenny. Si Manny Pacquiao lumapit din kay Ma'am Lenny. Tapos binibira siya ng mga tao, si Ma'am Lenny, asan na daw yung kanya-kanya. Ang rason ni Ma'am Lenny ay sila yung mga tao nung bagyong Christine, nung nangangailangan ng Naga, ay sila yung nalapitan, natakbuhan, at hindi siya binigo sa mga tulong. Ibig sabihin, ang inilapit pa rin ni Ma'am Lenny doon sa mga nabanggit ay ang kalagayan at tulong para sa Naga. Diba? Inabot nga ng bagyong Christine. O kanino hingi na tulong yan? At saka knowing Ma'am Lenny, di ba? Lahat ng mga pupunta ng Naga na politiko, malugod niyang ina-entertain, di ba? Hindi naman siya bastos. Oo. Sanay lang kasi kayo sa bastusan. Di ba? Gusto lang nila, alis ka dyan. Cool! Gumagan. Pasensya na kayo. Nakalimutan nyo na ang mga Bicolano ay mapagtanggap talaga ng mga bisita. Yes. Oo, hindi sila mga babastos ng bisita. Lalo na yumuyuko naman sa kanila, di ba? Kaya, at kasi katulad niyan, kung tatanungin nyo kami kung boboto niya ba si Benner Abalos katulad ng pag-endorse ni Vice Ganda, ako ay boboto ko siya. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, 12 naman yan 12 naman yan. Ako naman yung boboto. O kung ay iboto, di wag niya iboto, iboto niyo yung gusto ninyo. Kung paano yung gusto ninyo, hindi niyo rin pwedeng isalaksak sa amin para iboto. Di ba? At saka Tito Audrey, yung mga iboboto naman natin, talagang mga nakasama natin, kaya kilala natin kung sino talaga sila. Tsaka na-interview ko si Benner Abalos. Sa akin matino si Benner Abalos. At ipinaliwanag naman niya yung kay Alice Guo, yung kay sa isang pastor. Sa kanya nangyari lahat yun nung siya'y DILG secretary. So sabi ko, you get my vote. Hello mga ka-update, lalo na sa inyo dyan, Mama Loy and Mama Ogs. Maraming salamat sa pagsuporta sa pagtakbo natin bilang senador. Number 1 po sa Malota. Makakaasa mga mamamayan na kapag binigyan tayo ng pagkakataong makaupo sa Senado, ang uunahin kong isusulong ay ang mga susunod.
Aamyendahan natin ang rice tarification. Ito'y tulong para sa magsasaka at para bumalik ang sigla ng ating palayan at sakahan. Noong araw po, walang buwis ang kuryente. Noong ako'y congressman, pinaglaban ko po ito. Ngayon, after 20 years, pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa buong ASEAN at patong-patong ang buwis. Pinapangako ko, papababaay ko po ang kuryente para dumami ang negosyo, dumami ang trabaho at gumaang ang pagbayad ng bawat mamamayang Pilipino. Pabahay natin po. Alam nyo, sa Mandaluyong noong araw, kulang-kulang 7,700 ang aming napagbigyan po ng mga pabahay rito. Ang sekreto ay ang interes, napakababa. Ang release ng trend, 2,000 nakatira. At dito po, ang binabayad lamang noong araw, 100, 200 pesos. No? So yung 7,000 mga katao, lahat po ay may titulo na. Aamyendahan din natin ang local government code para po mas lalo ma-define natin ang dapat gawin ng ating mga mayors, governor, mga barangay at ang national government para mas maganda ang serbisyo sa taong bayan. Isa sa batas natin ang pabibigay ng gratuity pay at incentives para sa mga job orders at service contractual employees na ngayon po ay wala natatanggap na benepisyo. At itataas po natin ang threshold level ng income tax exemption. No? Pag-aaralan po natin to dahil sa ngayon ito'y 250 lamang, 1,000 a year. Pero marami na po mga nangyari mga drivers for inflation para ito'y pag-aralan muli. Iilan lang po yan. Marami pa hong nakahanda. No? Ito'y ating plataforma sa Senado kung tayo po'y palari na manalo. Lahat ng yan ay hindi basta pangako. Yan ay ating ipaglalaban. Kaya po, sa Mayo 12, baka po pwede naman, maisingin niyo po ang pangalan ko bilang isa sa mga senador. Number 1 po sa balota, Benhar Abalos. At sinisigurado ko sa inyo, hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Ganun lang naman kasimple. Yes. O diba? Kaya kahit si Mamaloy, pwede kami magkontrahan ng boto. Boto mo yan, no? Oo. Diba? Sino naman ako para kaya nga, this is a free country, darling. Yes. Oo. Siyempre, hindi lang natin iboboto yung mga, alam natin mga gago talaga, hindi pa. Kompleto na ba ang 12 yung senador? Ay, hindi pa. Hindi pa. Baka meron gustong humabol, magpakilala sa amin. Malay niyo pag naramdaman namin kayo na, may mga projects, may maganda yung plataforma nito. Oo, maganda plano nito. Oo, hindi yung namimigay lang ng kung ano-ano, tapos namimili pa ng pagbibigyan. Ganyan. Diba? Ano ba yan? Pag nanalo daw siya, tutulungan niya lahat ng tao. Sabi nga nung mga, tutulungan nung kami, lahat kami, tutulungan pag nanalo ka. Yan yung pinapaagaw mo. Ilan lang yan. Gusto mo pa para kaming timawa na nakanganga kami dyan sa papaagaw mo. Meron pa nga dyan, tumatakbo. Yung mga dating tauhan niya, merong kwento sa kanya. Yung gano'n na bad siya bilang amo. Oo, Diyos ko. Meron pa nga, di ba, na ospital, hindi niya tinulungan. Meron pa, yung isa nagpaka-loyal sa kanya, naghihingalo hanggang sa mamatay, hindi niya tinulungan. So, sino ka para tulungan ng lahat ng tao, pero yung mga tao sa paligid mo, yung mga tao na nag-angat sa'yo para ilagay ka kung saan kang pwesto dyan, hindi mo tinutulungan. So parang Parang ang hirap tuloy maniwala na yun sa pangakong tutulungan ng lahat. Oo, tsaka ako naniniwala ako. Ito iba naman to. Naniniwala ako na pag ang isang personalidad o kilalang personalidad tatakbo, tandaan ninyo, pag walang nag-angat ng kamay niya mula sa industriyang kinabibilangan niya, pangit ugali mo. Diba? Kunwari ako tatakbo. Kunwari lang na, pero hindi po ako tatakbo. Kunwari, tatakbo ko ang congressman. Pag alam ko na, baka pwede ko itaas kamay mo. Why? Kasi nakagawa ka ng maganda sa akin. Ay, thank you. Tataas mo. Diba? Tataas mo yung kamay ko. Pero ito, yung ang tagal-tagal mo na sa industriya yung kinabibilangan mo, tapos walang nagtataas ng kamay mo. Something is wrong somewhere. Down the road? Along the road. Along the road. That's my point. Diba? Ka naman, Dai. Kaya, kasi kung maraming naniniwala sa'yo, di ba maraming gustong i-endorse ka?
mismo sa galing sa industriya mo, maraming mag-aangat sa'yo. Ba't wala? Ibig sabihin, uy, okay lang, tropa tayo, inuman na, okay tayo ha. O tropa tayo sa pambababae ha, okay yan ha. Yung di ba yung mga barkada? Oo, okay tayo ha, pag sa kainan ha, sige kain tayo. Pero tatakbo ka, wait, hindi kita sasamahan, hindi ako naniniwala sa iyo. Di ba? May mga ganong friends. Buti na lang si Senator Kiko at si Senator Bam. Pati mga senador, mga artista, ang dami nagtaas ng kamay nila. Endorse sila. Si Mother Lily Monteverde, kahit na mayapa na, yung mga Monteverde, sa pangungunan ni Rosel Monteverde, o binigyan ng press con. Si Kiko Pangilinan, kasama si Sharon Cuneta. Si Bam Aquino, nagmo-motorcade. Andun si Isa Calzado, si Bea Binene, at si Piolo Pascual. Tapos in-endorse din ni Dingdong Dantes. Diba? Kasi naniniwala mo, hindi naman artista si Bam. Bakit yung iba ng mga personalidad na napakatagal na sa industriya dito, ngayong tumatakbo sila, ay walang nag-aangat ng kamay nila, walang nagtataas ng kamay nila. Ganun lang kasimple yun. Kaya pala dito, Oji, ko nakikita sa amang sulok dito sa Pilipinas, vote wisely. Sino ba si Wisely dito, Oji? Anong posisyon ba tinatakbuhan ni Wisely? Kaya! Nakakaloka. Tapos siya natawa sa joke. Diba? Nakakaloka ka ng taon. Diba? Ganun lang naman yun. Dapat may nagtataas ng kamay. Parang si Ma'am si Wilber Domingino, di ba? Yes. Si Sugar Mercado, natulungan niya. Yung mga... Si Madam Inot. Yung industriya mismo natutulungan ni Ma'am si Wilber na tumatakbo bilang sa kanyang party list na Ahon Mahirap number 49. Yes. So, si Sugar, si Herlin Budol, si Madam Inuts, ayun, kinakampanya siya. Di ba? Katulad ng si Presi Ercito, number 1 nominee ng BFF. Party list number 86 sa Balota. Ito yung may bahay ni Senator Jinggoy Estrada, tumatakbo din. Ang dami tumatakbo. Yes. Si Sol Aragones bilang governor ng Laguna. Diba? Kahit nga si Antonio Trillanes ng Caloocan for mayor. Yes. Si SV si Sam Versosa bilang Manila mayor. Yes. Tapos sa Makati din na si dating Senator Nancy Binay. Diba? Ang ganda din ng mga ginawa sa Senado. Nakagawa ng sariling pangalan ng malayo sa tatay niya. Alam mo gano'n na, di ba, lagi nakadikit sa tatay niya. Si Nancy Binay nakagawa ng sariling pangalan. Tapos si Anjo Iliana, tumatakbo ring vice mayor ng Calamba, Laguna. Ay, si Direk Lino Cayetano na. Si Direk Lino Cayetano na deadma yung mga kapatid ng mga Cayetano kasi iba yung kanilang in-endorse. Magkapatid yun hindi nila dinala si Lino Cayetano na tumatakbo bilang congressman sa 1st District ng Taguig Pateros. Yes. Pero namumuna sa survey. Yes. Imagine mo magkakapatid yan na paghiwalay ng politika. Mas in-endorse ni Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano yung ibang tao kaysa sa sariling kapatid. Magkakapatid nga, nag-aaway-aaway, lalo pa kayo magkakaibigan. Diba? Si Ate V, at si Vice Governor Luis Manzano sa Batangas City. Ang daming tumatakbong mga taga-industriya. Si Aiko Melendez sa 5th District ng Quezon City bilang konsehala nangunguna sa survey. At kita natin dito, at kita natin may ginagawa talaga. Bakit kita nariringgan kang walang ginagawa pero nasa Hindi lang namin nakikita yung sa Facebook page ni Madam Aiko na talagang busy-busy siya at lumalapit talaga sa tao dito. Si Angelo De Leon, kumari ko sa Ikiting ng Pasig. Bilang konsehal ni Mayor Vico Soto. Diba? Ang dami-daming tumatakbo, nakakaloka. Si Tito Sen. Bilang nagbabalik senador. Yes, Tito Soto. Senator Tito Soto, diba? Pati si Bong Revilla bilang senador. Ito, parang meron ka pang hindi ng mga nababanggit na artista. Hindi ako naniniwala kasi sa kanila. Talaga ba?
Hindi kasi sa dami ng mga artista, hindi naman natin mababanggit lahat, di ba? Si Arjo Atay, District 1 naman ng Yes. Quezon City bilang nagbabalik sa Kongreso. Yes. Sa kanyang second term habang sinisiraan siya nung kalaban. Ay, Oo, paano lagi nila naman? sinisiraan si Arjo. Paano naman masisiraan yung apakaganda ng mga ginawa, di ba, Nay? Oo, tapos umamin yung kalaban na yung 141 million ibinulsa ng kanyang napag-utusan na magbigay ng ayuda sa lahat. Ha? So anong ginawa mo doon? Anong ginawa mo? Nireklamo mo ba? Naku, kaya Diyos ko. Yung mga kalaban ni Arjo Atay, ano ba yan? Si Mayor Raymond Ronquillo sa Santo Tomas sa Pampanga. Yes. Oo, yung nasa Batang Quiapo. Yes. Oo, yung kaibigan natin yan. Oo, Yes. diba? Yung kasama nila Tanggol. Oo. Tauhan ni Madam Divina. Si Raymond Ronquillo. Kumpare ko yan eh. Oo. Maging si Marco Gumabaw na tumatakbong congressman sa 4th District ng Camarines Sur. Ang mag-ex na Marjorie Barreto sa District 1 ng Caloocan, samantalang District 2 naman si Dennis Padilla. Si Bobby yan bilang konsehal sa Cabuyao, Laguna. At yung kapatid ni Robby Domingo na si Maro Domingo bilang konsehal naman sa Pulilan, Bulacan. Ang daming tumatakbo. Yes. Alam natin kakilala sa Kasi JVB2, yan, kakamping natin dyan bilang konsehal sa Malolos. Yeah. Diba? Alamit mo na yun. Oo. Diba? Ang dami, Diyos ko, ang daming deserving na mabanggit. Marami rin deserving na hindi mabanggit dito. Diyos ko. Ano ba yan? Sino ba yung utyong sa inyo? Anyway. Naku, Nay, marami na naman magbabash natin. Sabihin, showbiz na lang tayo dapat, hindi na nagpupolitika. Pasensya na kayo. Pagkatapos ng election, wala na. Back to, ano na naman tayo. At saka din kasi, Nay, di ba, ang politika may direkto ding epekto sa show business eh. Kaya din tayo nakikimarites sa mga isyong pang-politika, di ba? Correct. Oo. Katulad, akala nila tatakbo si Carla Estrada. Hindi tatakbo si Carla Estrada. Pero, doon sa aking panayam sa kanya sa OGTS Inspires, ay talagang kinlaro niya na siya mismo namimiss niya ang Katniel Tandem. Gusto niya yung dalawa eh. Kaya lang, sino naman siya para magsalita on their behalf, di ba? So, hayaan lang daw niya si Daniel, tapos sinabi pa ni Carla na alam ko naman kaya ng anak ko na lumaban para sa sarili niya. So, yun ang paniniwala ni Carla na si Daniel Padilla ay okay ngayon at wala siyang sino mang nililigawan. Oo. At napanood niyo ba yung aming Diyos ko, ibinaliktad naman niya yung tape. Oo nga eh. Doon ka nga namin gusto tanungin eh. Ano naramdaman mo nung ikaw naman yung in-interview ni Carla Oo, Estrada? kasi actually hindi lang naman si Carla ang nagtatanong sa atin kung nakakatulog ka ba, Oji, habang alam mong may siniraan ka. Sabi ko, nakakatulog ako kasi alam kong komento yon at ayaw lang nila. Hindi pa ninira. Oo. Di ba? Ba't naman kami maninira? Ano naman namin? Ba't malinis ba kami? Oo. Ano ba kami? Sakdal linis? At saka kino-correlate kasi nila na yung pag hindi maganda ang balita, ang dating sa kanila, sinisiraan natin. Na yun nga yung lagi ko din binabato dun sa ibang mga nag-aargumento ng ganyan eh. Pag yung balita na yun, narinig nyo sa mga major news, naninira din ba yung mga major news? Ba't hindi yung, hindi yung pinagbibintangan na naninira? At saka lagi ko sinasabi, no, yung mga parating-parating ng fans sa kanilang idolo, pinila ka ni Oji, pinila ka ni Mamaloy. Tapos, yung kanilang idolo ay hindi naman titingnan, hindi mag-due diligence, hindi ipa-fact check kung ano ba sinabi exactly ni Oji. Ang ending, naniniwala na dun sa sinabi ng fanay. Spliced. Part. Ang isang segment po, matagal ng 5 minuto. Correct. Sana pinanood ng buo. Gaya yung sabi mo na, di ba, minsan yung iba tamad lang manood. Tamad manood. Kaya walang pinapakinggan lang yung pinapakinggan lang at pinaniniwalaan lang yung na-TikTok na isang sentence. Correct. 5 minuto po kami nagchikahan tungkol sa topic. Di ba? Tapos meron pa silang mga, sana hindi na binanggit ni Oji yun. Sana ganun. Sana ang sinabi lang ni Oji, edi kayo na dito. Kayo na. Di ba? Parang, mag-comment kayo kung gusto nyo kaming tirahin sa opinion ninyo. Opinion yan, hindi, wala naman kayong magagawa eh.
In the same manner na meron din kaming opinion sa mga kaganapan. Ang ganda na yung sinabi mo na yung isang komento na hindi pabor sa tenga mo, paninira ang dating sa'yo. Pero hindi naman, ang intensyon lang natin ay ilatag. Kung ano yung balita, di ba? Kaya nga, sinasabi ko lagi, Loy, na yung mga artista, may karapatan magalit. Pero sana, pag nagagalit kayo, marunong din kayo magpasalamat. Diba, ang dami-dami namin mga pagko-comment, pagpupuri, pagtutulong sa kanilang mga pelikula. Hindi naman kami umaasa na magte-thank you sa amin. Pero saglit naman, konting bagay lang na napitik kayo, feeling nyo, na opinionan kayo ng hindi maganda sa panlasa ninyo. Feeling ninyo, parang buong buhay nyo, tinira na namin kayo. Parang paano naman yung ginawa naming kabayanihan sa buhay ninyo? Yung mga 10 balitang maganda, isang hindi. Ang nakalimutan na nila yung 10 maganda. Demonyo na tinira sa amin. Diba? At saka dito, OG, yung inyo namang for sure yung inyong cellphone number, at saka yung inyong messenger. Parang alam naman ng mga artista lahat siguro yung Tito OG, parang hindi kayo matawagan. Oo nga actually meron pa nga isang artista nagtampo sa akin. Bakit? Na parang nakarating sa akin galit daw sa akin. Because yung mga binalita nga natin dito. Na sabi ko, balita kasi yun eh. Hindi naman namin siya ginudge. Pwede na, tsaka lagi mo ino-open, pwedeng linawin. Oo nga, diba? So bakit walang paglilinaw? Speaking of paglilinaw, Nay, off-cam ba, napag-usapan niyo ba ng malaliman yung mga issues na kinatampo ni Miss Carla sa'yo? Hindi, yun lang, yung on-cam lang na. Yung on-cam. Kasi pagdating namin doon, konting chikasa lang na. Kung ano yung i-discuss namin, yun lang. Pero wala naman, Diyos ko, kanina ka-DM ko si Carla Sabi niya, hoy, i-treat mo ako ng KFC. Bakit? Kasi naka 1 million views. Ay, ang taray. Pero Tito OG, ang ganda ng teasing nyo doon. Parang kayo yung mga magkakaribal na magkalaban, yung nag-aagawa na kasama. Parang ganun yung dati. Diba? May galit ka ba sa akin? Oo. Wow. Pero yan nga ulit yung patunay, yung cliche sa show business na there are no permanent friends and no permanent enemies. Only permanent eyelashes. Ha? Meron gano'n? Charot lang. Oy, nakita ko kayo parang may post na nandun ka na sa Tarlac. Ay, nagpunta kami ni Bimbi Aquino kasama si Miss Kay Brosa sa Tarlac. Yan, kasi nga dumalo kami kay Governor Susan Yap na tumatakbong mayor ng Tarlac City. Yes, pinasyal niya kami dun sa Tarlac. At tama habang andun kami, pumutok yung balita tungkol dun kay Cassandra Inares. Dahil nga lumabas na at nagbabiral ngayon yung mga videos na nagsasayaw silang dalawa. Dahil nga sumampa si Bim dun sa stage ni Mayor Junjun Inares sa Antipolo. Yun nga. So, sinamantala ko na yung pagkakataon. Natanong na si Bim. Tiwalay ka ba? Ang dami kasi nagtatanong so na-interview ko si Bim. Tinanong ko sa kanya, Bim, si Cassandra Inares ba yung isa sa mga girls na sinasabi ni mama mo na nagugustuhan niya para sa'yo? Ano sabi ni Bim? Ay, eto na yung sagot niya. Kami kasi din na nagtatanong, kung pinupormahan mo daw ba si Cassandra? So, siya ba yung sinasabi ni Miss Chris dun sa interview ni Nay Ojo Diaz na, Bim, you send her flowers. Ikaw naman, anong qualities ni Cassandra naman yung nagustuhan ni Bim? Teka lang, paano yan pag nagkita na ulit kayo ni Cassandra? Wala bang, feeling mo hindi naman kayo awkward? So kayo na nga, Nay. Diba? Wala ba? Bitin na. Nandun po yung buong interview sa vlog ni Mama Loy. Nakapost na po. Punta po kayo sa Mama Loy YouTube channel. Ang dami pa namin pinag-usapan ni Bim. Naku, ang saya. Ang sarap makipag-usap sa henerasyon niya kasi nga na-compare namin yung panahon natin sa panahon nila. Diba? Pati paano ba manligaw ang isang bimbi. Nandun po lahat yan sa Mama Loy YouTube channel. Panoorin niyo po. At mag-subscribe na rin po kayo, ha?
And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Siyempre, pang kanya-kanya namin channel. Yes, sana naman at subscribe po kayo sa Mama Loy. That's MAMALOI. And thank you po, Miss Chris Aquino, for the opportunity na makasama po kay Bimbi. And thank you so much to MD Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Ayan po, nandiyan po sila sa Marigna siya, tapat ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Grand Dia Place. At ngayon nire-renovate kasi tinalalaki ang clinic dahil ang daming para mas maraming ma-accommodate. Diba? Siyempre kaya naman tuwan-tuwa rin si Atty. Reggie Tong. Yes! Happy birthday! Ayan, talagang pumiretso kami dyan sa birthday ni Atty. Reggie. Yes! Happy birthday! We love you, Atty. Reggie. We love you, Atty. Reggie. We love you, Angelo. And happy birthday din na kay Ton Soriano. Happy birthday po. Happy birthday, Ton. We love you. Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic sa Rodriguez Lapeta, tapat ng Christ the King. And of course, Anytime Fitness. Diyan naman po yan, sa tabi lang din ng Christ the King sa Hemady Square branch. At additional ko, dahil napakabait ni Ma'am Aaron ng Gorgeous Smile, talaga naman, tinatawagan niya ako lagi para ipa-ayos ko na daw yung video. Sila talaga yung nag-a-update, magpipili, o kailangan mo na magpa-check. Makulit talaga sila. Hindi lang sa atin na tayo alaga nila. Pati yung ibang mga kliyente nila na sila rin ang nag-aangalaga ng dental care. Ganyan pong serbisyo ang mararanasan nyo. Ayan. And Ideal Vision and Headway Derasalon, maraming salamat po. At syempre pa ang aking panayam pa rin kay Carla Estrada. Ang kanyang revelasyon doon. At kung paano ang kanyang pagiging nanay sa kanyang 4 na anak. Yes. At ang inyong tapatan. Tapatan namin. The table was turned, di ba? Nakakaloka. Ano naman natin yan na nasagot naman natin with flying colors. Pero nakaka-tension kaya panoorin sa OGDS Inspire. At gusto ko palang batiin ang aking kaibigan na tumatakbo rin naman bilang konsehal sa Dagupan City. Ang kapitbahay namin. Ay, sino? Sa bahay. Oo, si Tope Lim Chua. Tope Lim. Naku, ayan, bahala na kayo sa aking kaibigan. Mabait yan. Ang kapitbahay kong matagal na yan. Sa compound namin. Ayan, mga taga-Dagupan. Bahala na po kayo sa team ni Tope Lim Chua. Number 6 bilang konsihal. Okay? Kung hindi po kompleto yung inyong mga balota, baka pwede po i-consider yung mga nilalambing namin sa inyo na, Take into consideration po. Sinabamba yan sa pagiging. Yes! Oo naman. Pati yung mga konsihal, di ba? 6 naman, o kayo minsan 12 pa, depende sa lugar, di ba? Correct. So, isama nyo na po yung mga nilalambing na. Correct. Binabati rin natin ang tumatakbong mayor naman ng Cagayan de Oro, Mayor Oscar Moreno. Hello po, Mayor. At syempre si Congressman Lordan Suwan ng Cagayan de Oro. Hello po. Ayan. At syempre, ito pa rin po ang lingkod, Papa Osin Odilian, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihilig sa akin? Isikan mo na, dali! Malapit na electric, iba excited. Ay, naku, mas excited sa'yo. Ay, sino? Ay! Excited na Tangina ko gusto sabihin ni Joseph si Suwayan, si Jude. Jude Suwayan, di ba? Number 16 po sa balota. Sa Emery. Kasi may ka-apelido, kawawa mo yung kuya. Jude po, Jude. Jude. Number 16, Yes, kapatid ni Josa, Jude. Thank you. Bye-bye.